Bago tayo magumpisa sa ating istorya, sandali lang at makicomment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap makinig sa isang kwento kapag pakiramdam natin ay magkakasama tayo sa iisang gabi, iisang damdamin at iisang paglalakbay. Kaya tara na, samahan mo ako sa isang kwentong puno ng hirap, dangal at mga pusong tahimik na lumalaban. Sa gitna ng makulay at mataong siyudad ng Maynila, may isang restaurant na kilala sa mga mayayaman, artista at negosyante, ang La Encantada. Kapag gabi, kumikislap ang ilaw nito na parang palasyo. Ang mga salamin sa harap ay laging malinis, ang mga mesa ay makinang, at ang bawat kubirtos ay parang bagong polish araw-araw. Para sa mga customer, isa itong lugar ng karangyaan. Pero para sa mga empleyado nito, lalo na sa mga nasa ilalim, isa itong entebladong puno ng pagod, pang-aapi at tahimik na pagtitiis. Isa sa mga waiter roon, si Lior Valenia. 26 na taong gulang si Lior. Matangkad, maayos kumilos at may mukhang laging kalmado kahit ang totoongo'y maraming bagyong dumaraan sa kanyang dibdib. Hindi siya yung tipong mahilig sumagot o magreklamo. Sa trabaho, lagi siyang maaga. Kapag may absent, siya ang sasalo. Kapag may mabigat buhatin, siya ang lalapit. Kapag may galit na customer, siya rin ang unang itinutulak sa unahan upang magpakumbaba at humingi ng paumanhin kahit hindi naman niya kasalanan. "Lior, pakibilisan mo nga yung table 9. Kanina pa naghihintay ang wine nila." Sigaw ni Brixel, ang assistant floor supervisor na laging nakaangatang baba na parang hari sa loob ng restaurant. "Eto na sir," mahinahong sagot si Lior habang may bitbit na tray. "Tsaka pakilinisan na rin yung may natapong juice sa kabila, ang bagal mo kumilos ngayong gabi." Hindi na lamang sumagot si Lior. Sanay na siya. Alam niyang kapag pumatol siya, siya rin ang lalabas na mayabang. Mula sa counter ay sinulyapan siya ni Heska, ang kahera na medyo palabiro ngulit mabait sa mga kapwa-empleyado. Kumindat ito ng bahagya at pabulong na nagsabi, "Hayaan mo na yan, kulang lang siguro sa yakap si Brixel nung bata." Napangiti si Lior kahit pagod na siya. Sa kusina naman, abala si Tigan, ang dishwasher na halos hindi na umaalis sa pwesto niya sa dami ng pinagkakabitan ng maruruming plato. Tahimik itong tao pero sa tuwing nakikita niyang hirap si Lior, kusa itong nag-aabot ng tulong. "Pre," sabi ni Tigan habang inaayos ang stack niyang pinggan, "mukhang mamamatay ka na sa pagod." "Salamat," sagot ni Lior. "Babayaran kita sa fishball sa labas. 2 stick na cheese flavor." "Kuripot ka pa rin," natatawan si Lior. Sa lahat ng pasamahan niya, si Marist ang pinakamalapit sa kanya. Senior waitress ito. Nasa late 30s, may 2 anak at parang ate kung umasta sa mga batang empleyado. Siya rin ang madalas magsabi kay Lior na huwag masyadong hayaang tapakan ng pagkatao niya. "Lior," sabi ni Marist isang gabi habang nagsasabay silang mag-ayos ng mesa, "hindi habang buhay waiter ka lang, may ibubuga ka, nakikita ko yan." Gumiti si Lior pero malungkot ang mga mata niya. "Ate Marist, sa ngayon po, sapat nang may pambayad ako sa gamot ni nanay." At iyon ang totoo. Pagkatapos ng mahabang duty, hindi umuwi si Lior sa komportableng kondo o maayos na apartamento. Umuwi siya sa isang masikip na inuupahang bahay sa eskinita ng Barangay Malinis, kung saan nakatira ang kanyang ina si Salve at ang bunsong kapatid niyang si Junriel. Si Salve ay dating planchadora sa isang laundry shop. Mabait, matiisin at mapagmahal na ina, ngunit sa mga nakaraang taon, humina ang katawan nito dahil sa sakit sa puso at diabetes. Si Junriel naman ay nasa huling taon sa senior high school. Matalino ngunit laging may halong hiya sa tuwing napag-uusapan ng gastusin sa bahay. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Lior, nadatnan niyang nakaupo si Salve sa lumang kahoy na silya habang dahan-dahang hinihimas ang dibdib. "Nay, uminom na po ba kayo ng gamot?" agad niyang tinanong. Ngumiti si Salve na halatang pilit. "Mamaya na anak,
Kumain ka muna. May tinira akong disang munggo. Lumapit si Lior sa maliit na estante sa gilid ng dilahid at nakita niyang iisang tableta na lang ang natitira sa gamot. Nay, mas lumambot ang boses niya. Bakit isa na lang? Hindi ko muna ininom ang pang-umaga para may reserba. Nanigas si Lior. Sa sulok ng lamesa, tahimik na nagbabasa si Junriel ng reviewer. Tumikhim ito bago magsalita. Kuya, may kailangan po sa school next week para sa graduation fee. Hindi sumagot agad si Lior. Umupo siya. Kumuha ng basong tubig. At sa ilang segundong katahimikan, parang bumigat ang buong kisame ng bahay nila. Magiliw na binali ni Salve ang tensyon. Anak, huwag mong isiping lahat. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Pero si Lior, sa loob-loob niya, pagod na pagod na. Hindi naman kasi ganito ang pangarap niya noon. Noong mas bata pa siya, gustong-gusto niyang maging chef. Mahilig siyang magluto mula pa ng high school. Siya ang madalas gumawa ng almusal kapag abala ang ina niya. At tuwang-tuwa ang kanyang ama kapag nakakatikim ng simpleng pritong itlog na parang espesyal na putahe sa bibig ni Lior. Balang araw anak, sabi noon ng kanyang ama na si Roldan, makikita kita sa sarili mong kusina, nakaputing uniforme. Ikaw ang bida. At muntik nang mangyari iyon. Nakapasok si Lior noon sa kursong HRM sa isang maliit na kolehiyo. Hindi man marangya, pero masaya siya. May pangarap, may direksyon, at may naniniwalang kaya niyang umangat. Ngunit isang trahedya ang gumiba sa lahat nang ma-stroke ang kanyang ama habang namamasada ng tricycle. Ilang buwan ding nakipaglaban si Roldan, pero sa huli ay sumuko rin ang katawan nito. Naiwan kay Lior ang lahat, utang, bayarin at responsibilidad. Mula noon, iniwan niya ang pag-aaral. Sandali lang naman, sabi niya noon sa sarili, babalik din ako. Pero lumipas ang mga taon, hindi na siya nakabalik. Sa La Encantada, may mga gabing habang nagsiserve siya ng mamahaling steak at imported wine, naiisip niyang kaya rin naman siguro niyang magluto ng pagkain ganun kung nabigyan lang siya ng pagkakataon. Pero sa tuwing sumisilip ang pangarap, agad itong tinatabunan ng katotohanan. Gamot ni nanay, matrikula ni Junriel, upa sa bahay, at pang-araw-araw na pagkain. Kaya natuto siyang manahimik. Subalit kahit gaano katahimik ang isang tao, may mga sandaling kapansin-pansin pa rin ang kabutihan niya. Isang hapon bago magsimula ang dinner shift, nakita ni Lior ang bagong delivery boy na si Omren na pinapagalitan ni Manager Celso Argañez sa likod ng restaurant. Ano ba tong mga kahon na to? Bakit may mali sa count? Gusto mo bang ibawas ko to sa bayad mo? Malamig na sigaw ni Celso. Sir, hindi po ako nag-imbentaryo. Tagahatid lang po ako. Nanginginig na sagot ng binata. Lumapit si Lior. Sir Celso, baka po pwedeng i-double check muna sa receiving sheet. Baka may mali lang po sa encoding. Nanlisik ang mga mata ng manager. Ikaw ba ang manager o gusto mong ikaw ang managot? Hindi po sir, sinasabi ko lang po. Then shut up and do your job. Tahimik na umurong si Lior pero hindi nakaligtas sa mata ni Marist. Alam mo, sabi ni Marist nang sila'y magsabay sa pantry, ikaw yung klase ng tao na kahit inaapi, hindi nawawalan ng malasakit sa iba. Kaso delikado yan, inaabuso ka. Kung hindi ako kikibu minsan, kawawa rin sila. Kawawa ka rin. Napayuko siya. Hindi lingid sa kanya. Sa loob ng restaurant ay maraming bagay ang mali. Ang manager na si Celso ay sobrang bait sa mga mayayamang customer, pero parang alibi ng tingin sa staff. Si Brixel na may halos sumamba sa mga VIP dahil umaasa sa tip at pabor. May mga gabing ang bastos na customer ay pinagtatakpan. May mga reklamong hindi umaabot sa opisina. At may mga empleyadong napipilitang lunukin ng hiya dahil kailangan nila ng trabaho. Sa kabilang panigi ng lungsod, may isang dalagang simple man manamit, ngunit elegante pa rin sa kilos na unti-unting papasok sa mundo ni Lior nang hindi niya namamalayan. Ang pangalan niya ay Serafin Alvero. Sa paningin ng iba,
Isa lamang sang tahimik na babae na mahilig magmasdan at bihirang magsalita ng marami. Gulit sa likod ng simpleng blusa at maayos na slanks ay may katotohanang hindi alam ng halos lahat. Siya ang isang anak ni Leontes Alvero, ang bilyonaryong may-ari ng La Encantada Restaurant Group. Hindi palaging sang-ayon si Serafin sa paraan ng pagpapatakbo ng ilang branches ng negosyo ng kanyang ama. Kaya palihim siyang umiikot, hindi bilang prinsesa ng kumpanya, kung hindi bilang karaniwang customer, upang makita ang totoo, kung paano tratuhin ang staff, kung gaano katapat ang serbisyo, at kung sino ang mga taong may dangal kahit wala sa posisyon. Hindi pa nagtatagpo ang landas ni Lior ni Serafin sa paraan na babago ang takbo ng kanilang mga buhay. Ngunit sa mga unang gabing iyon, pareho na silang ipinaghahanda ng tadhana. Isang waiter na pagod ng mabuhay para sa iba, ngunit hindi pa rin marunong tumalikod sa tama. At isang dalagang simple man manamit, ngunit sawang-sawa na sa mga taong plastik at mapang-api. Sa gabing iyon, bago matulog, lumabas si Lior sa tapat ng kanilang bahay at tumingala sa langit. Mahina ang ilaw ng poste, maalinsangan ng hangin, at may malalayong tunog ng tricycle at taol ng aso. Lumabas si Junriel at tumabi sa kanya. "Kuya," sabi ng kapatid, "pasensya ka na kung dagdag gastos pa ako." Tinignan siya ni Lior at mahinang numiti. "Hindi ka dagdag gastos. Ikaw ang dahilan kaya lumalaban ako. Babawi ako sa'yo. Pangako. Hindi mo kailangang bumawi. Magtapos ka lang." Sa loob ng bahay, narinig nila ang mahinang ubo ni Salve. At sa sandaling iyon, mas lalong tumibay sa puso ni Lior ang isang pangako. Kahit gaano kabigat, kakayanin niya. Hindi pa niya alam na ilang araw na lang ay may mangyayaring sisira sa dati niyang mundo at siya ring magbubukas ng pintuan papunta sa bago niyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, sandali lang at makicomment ka naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang may isang pusong sugatan sa kwento, may mga pusong nakikinig din mula sa iba't ibang lugar. Kaya halina, samahan mo akong tunghayan ang gabing tuluyang bumaligtad sa kapalaran ni Lior. Kinabukasan matapos ang gabing iyon sa kanilang maliit na bahay, maaga pa lamang ay gising na si Lior. Hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip niya ang nakita niyang iisang tableta na lamang ang natitira ng gamot ng kanyang ina, ang halatang pagpipigil ni Junriel sa pag-iingi ng kailangan sa eskwela, at ang pangako sa sarili na kailangan niyang humawak ng mahigpit sa trabahong mayroon siya. Hindi siya pwedeng madapa. Hindi sa panahon iyon. Tahimik siyang naghanda. Nagsaing siya ng konting bigas, nagprito ng 2 tuyo at hinati iyon para sa kanilang 3. Paglabas ni Salve mula sa kwarto, napansin nitong nakasilip ang pagod sa mga mata ng anak. "Anak, wala ka bang pahinga ngayon?" Mahinang tanong ng ina. "Meron po mamaya, Nay. Maaga lang po ang shift ko." Sagot ni Lior habang inaabot ang tasa ng mainit na kape na mas maraming tubig kaysa kape. Naupo si Junriel at dahan-dahan kumain. "Kuya, huwag mo na muna intindihin yung graduation fee ko. Baka pwede akong lumapit kay advisor." Hinalingan si Lior. "Hindi, aayusin natin yan. Basta mag-aral ka lang." Tiningnan siya ni Salve, bakas sa mukha ang awa. "Anak, huwag mong akuin lahat. Hindi ka makina." Ngumiti si Lior, ngunit mabigat ang dibdib niya. "Kaya ko po, Nay." Hindi na sumagot si Salve. Kilala niya ang anak. Kapag sinabi nitong kaya, ang ibig lang sabihin noon ay wala namang itong ibang pagpipilian. Pagdating niya sa La Encantada, mas maaga pa siya kaysa karamihan. Kinikinang na ang salamin sa entrada at sa loob ay abalang-abala na ang staff para sa espesyal na gabing iyon. Anniversary promo ng branch, inaasahan ang dagsa ng customers, lalo na ang mga VIP at malalaking gumastos. Sa pantry, nadatnan niyang maagang nag-aayos si Maris ng mga menu cards. "Ano ka ba, Lior? Parang hindi ka natutulog," sabi nito habang tinatali ang buhok. "Okay lang po, Ate Maris. Kailangan lang talagang kumayod."
Napailing si Marist. Basta mag-ingat ka ngayong gabi. Mainit ang ulo ni Manager Celso. Kanina pang nagwawala. Hindi pa man nakakasagot si Lior ay dumating na si Brixel, bitbit ang clipboard at nakakunot ang noo. Lior, sa main floor ka. Ikaw bahala sa tables 7 hanggang 12 at makinig ka. VIP heavy ang reservation mamaya. Ayokong may aberya. Kapag may pumalpak sa area mo, ikaw ang sasalo. Tumanggo na lang si Lior. Sige po. Pabilis ng pabilis ang kilos ng buong restaurant habang panapit ang gabi. Sa kusina, abala ang chef sa pagmemesa in place. Sa counter, si Heska ay nakaabang na sa incoming bookings. Sa likod, si Tegan ay halos hindi na makahinga sa dami ng kailangang linisin at handa. Pre, sabi ni Tegan habang dumaan si Lior. Pag natapos itong anniversary na ito, libre mo ako ng 3 stick na fishball. Hindi sapat ang 2. Kapag umabot ako sa sweldo, sagot ni Lior. Kapag umabot tayong buhay sa gabing ito, pabirong sagot ni Tegan. Napangiti si Lior pero may kaba na sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Parang may mabigat na hangin na umiikot sa loob ng restaurant na iyon. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, nagsimula ng mapuno ang La Encantada. Sunod-sunod ang dating ng naka-formal wear, may mga pabango at alhas na halatang hindi na kailangang pag-usapan ang presyo. Naging mas maingat ang staff sa bawat kilos. Isang maling hakbang lang maaring ikagalit ng management. Bandang 8:00, dumting ang grupong kilala ng lahat, mulit kinakatakutan ng staff, ang tropa ni Ravix Montemayor. Nangunahan sa pagpasok si Ravix, naka-dark blazer, mayabang ang lakad at halatang nakainom na. Kasunod sina Denzel Croft, Paulo Mercen at Tarius Nieve. Mga lalaking palaging malakas tumatawa, mahilig mang insulto at sanay tratuhing prinsipe dahil sa yaman at koneksyon. Pagkakita ni Manager Celso sa kanila, halos yumuko siya sa galang. Good evening, sirs. Welcome back, welcome back. Naka-ready na po ang favorite table ninyo. Ayos, sabi ni Ravix. At sana naman ngayon marunong nang ngumiti ang mga tauhan mo. Nakakasira ng gana ang mga mukhang kawawa. Narimid iyon ni Lior habang naghain ng tubig sa katabing mesa. Bumigat ang panga niya, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang gabi, pwede siyang sumabog. Maya-maya, pumasok ang isang dalagang nakasuot ng simpleng cream blouse at dark slacks. Hindi siya flashy, hindi rin siya mukhang sosyal sa unang tingin, pero may kakaibang tindig at desente sa bawat hakbang. Ito si Serafin Alvero. Tahimik siyang pumili ng mesa sa bahagyang sulok ng main dining area, sapat para makita niya ang kabuuan ng restaurant ngunit hindi masyadong sentro ng atensyon. Si Lior ang unang lumapit sa kanya. Good evening, ma'am. Good evening po. Heto po ang menu. Tinanggap iyon ni Serafin at sandaling tumingin sa kanya. Salamat. Mabilis ngunit malinaw magsalita ang dalaga. Hindi suplada, hindi rin pa-cute. Kalmado lamang. Napansin ni Lior na parang mapanuri ang mga mata nito. Tila may hinahanap o mas tamang sabihing may sinusuri. Ayos lang po ba kayo rito sa pwesto ninyo? Tanong ni Lior. Tumanggo si Serafin. Oh, mas gusto ko dito. Mas kita ko mong buong paligid. Hindi na iyon pinansin ni Lior. Akala niya isa lang itong simpleng customer na mas gustong tahimik. Lumipas ang ilang minuto, nagpatuloy ang daloy ng gabi. May mga order na kailangan ulitin, may wine na kailangan buksan, may reklamo sa steak doneness, may bata pang umiyak sa kabilang mesa. Pero habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalalakas ang tawa sa mesa ni Ravix. Maya-maya, napansin ni Heska mula sa counter na panayanlinggon ng grupo sa direksyon ni Serafin. Lumapit ito kay Lior habang may bitbit siyang resibo. Hoy, yung grupo ni Ravix, tingin ng tingin sa babaeng nasa sulok. Sinulyapan niyo ni Lior. Totoo nga, si Ravix ay may nakangising nakakatakot, habang si Denzel ay tila may binubulong na ikinatatawa ni Paulo. Hindi naman sana, mahinang sabi ni Lior. Pero hindi nagtagal, tumayo si Ravix dala ang baso ng alak at lumapit sa mesa ni Serafin. Miss, nakangising sabi nito, parang malungkot ka naman diyan. Baka gusto mong sumama sa amin. Sayang ang ganda kung mag-isa ka lang.
Hindi agad sumagot si Serafin. Itinupi niya ang menu at tumingin ng diretso kay Ravix. Ayos lang ako, salamat. Sa normal na tao, sapat na dapat iyon, pero hindi si Ravix. Aba, suplada. Mas maganda pala kapag naiinis. Naupo ito sa bakanting upuan sa mesa ni Serafin nang walang paalam. Napatingin ng ilang customers pero mabilis ding umiwas ng tingin. Walang gustong makisawsaw. Lumapit sina Denzel at si Paulo. Si Tarius na may naiwan sa mesa, ngunit halatang aliw na aliw. Nagtatawanan sila habang pinalalibutan ng dalaga. Anong pangalan mo, miss? Tanong ni Denzel, may ngising bastos. Hindi ko kailangan sagutin yan. Malamig na tugon ni Serafin. Smirk, tamataang, gusto ko yan. Nakita ni Leon mula sa kabilang bahagi ng floor na tila naiipit na ang sitwasyon. Tumingin siya kay Brixel na naroon din at nakatingin sa pangyayari. Sir Brixel, maingat niyang sabi, parang hindi na tama ang ginagawa nila sa customer. Humigap ng hangin si Brixel at nagtunwaring hindi alintana. Huwag kang makialam, VIP yan. Pero sir, Lior, sabi kong huwag. Sa counter, napangimi si Heska. Grabe na yan. Si Maristay bahadyang humakbang mula sa hawak niyang tray, ngulit pinigilan siya ni Brixel sa isang masamong tingin. Samantala, pilit nang iniiwas ni Serafin ang sarili sa grupo. Nang tumayo siya sana para umalis, biglang hinawak ni Ravix ang kanyang braso. Sandali ang naman, hindi pa tayo tapos mag-usap. Nalamlamig si Lior. Kitang-kita niya ang pagkipot ng mga mata ng dalaga. Bitawan mo ako! Teka lang, arte naman nito. Doon na tumindig si Lior. Hindi niya inisip ang trabaho. Hindi niya inisip ang gamot ng ina niya. Hindi niya inisip ang graduation fee ni Junriel. Sa sandaling iyon, iisa lang ang naramdaman niya. Mali ang nangyayari at kapag hindi siya kumilos, wala nang kikilos. Mabilis siyang lumapit sa mesa. Sir, marinim sabi niya habang pinipigilan ng galit. Bitawan niyo po ang customer. Napalingon ang grupo. Natahimi ang ilang malalapit na mesa. Naningit ng mga mata ni Ravix. Anong sabi mo? Sir, hanggang pagkain at serbisyo lang po ang binabayaran niyo rito. Hindi po kasama ang pambabastos sa babae. Napatayo si Serafin. Hindi siya sumagot, pero ang tingin niya kay Lior ay tila gulat, may halong pagsukat. Biglang tumawa si Paulo. Ay wow, bayani. Lumapit si Denzel. Waiter ka lang, alam mo ba yon? Alam ko po, pero tao rin po ako. At tao rin siya. Lalong uminit ang paligid. Narinig ni Lior ang mahinang, nako. Mula kay Heska, si Maris naman napapikit na lang sa kaba. Sa halip na umatras, itinulak ni Ravix si Lior sa dibdib. Anong gusto mo? Palabasin na bayani ka sa harap ng babae? Nabigla si Lior, ngunit hindi siya bumagsak. Mariin siyang tumayom sa pwesto. Ang gusto ko po, tumigil kayo. Saglit na katahimikan. Tapos biglang sumugod si Ravix na parang mananapak. Agad na iniharang ni Lior ang sarili at nailayo si Serafin sa mesa. Nagkagulo, may nabasag na baso, may sumigaw. Ang ibang customers ay napatayo. Si Tarius ay napamura. Si Paolo ay umatras. Si Denzel ay halos tumawag ng security. At doon, sa kasagsagan ng kaguluhan, dumating si Manager Celso, ngunit hindi para ayusin ang mali. Lior! Sigaw niya. Anong ginagawa mo? Sir, hinaharas nila ang customer, sagot ni Lior, hingal at galit. Pero imbis pa sa grupo ni Ravix tumingin, si Celso ay lumapit kay Ravix nang may halos pagyukod. Sir Ravix, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Aayusin ko po ito. Manager, malamig na sabi ni Ravix habang inaayos ang blazer. Tanggalin mo yung waiter mo, ngayon din. Tila tumigil ang lahat sa paligid. Naramdaman ni Lior ang pagbagsak ng dibdib niya, pero hindi pa rin siya umatras. Sir Celso, nakita niyo po ang ginawa nila. Tumahimik ka, bulyaw ni Celso. Ikaw ang dahilan ng iskandalo. Ikaw ang sumira ng gabi ng mga kliyente. Pero sir, simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Lior. Si Marist ay napasinghap. Sir, unfair naman po. Hindi kita kinakausap, sigaw ni Celso.
Si Heska ay napakapit sa counter. Si Tigan na sumilip mula sa kitchen door ay napamura sa ilalim ng hininga. Tahimik si Serafin, ngunit halata ang nagliliyab na galit sa mga mata niya. Siya ang tumulong, sabi niya, mariin at malinaw. Ngunit gumiti lamang si Celso na halatang plastic. Ma'am, pasensya na po. We will handle this internally. Naintindihan agad ni Lior. Wala nang saysay ang paliwanag. Napili na ng manager ang panig na kakampihan nito. Sa nanginginig mulit matatag na kilos, anilis ni Lior ang apron niya. Inilapag niya iyon sa service station. Tahimik ang buong dining area habang tinitignan siya ng mga taong kanina lang ay nagdi-dinner ng marangya. Hindi siya nagsalita ng marami. Wala siyang lakas para makipagtalo. Mulit bago siya tuluyang tumalikod, tumingin siya kay Serafin. Ma'am, mahinang sabi niya, halika po. Dadaan tayo sa likod. Parang iyon na lamang ang natitirang magagawa niya. Sigurahing makakaalis ng ligtas ang babaeng ipinagtanggol niya. Mabilis silang dumaan sa service hallway habang sa likod nila ay nagpapatuloy ang pagpipilit ni Celso na pakalmahin ang mga bastos na customer. Sa likod ng restaurant, madilim at tahimik. Tanging mahinang ugong ng siyudad lang ang maririnig. Huminto si Serafin at humarap kay Lior. Salamat, umiling siya. Wala po yun. Kailangan lang talagang may pumigil. Alam mo bang nawalan ka ng trabaho dahil doon? Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay mapait na ngumiti. Oo nga po. Tinignan siya ni Serafin ng mas malalim na para bang gusto pa nitong magsabi ng maraming ngulit pinili munang manahimik. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Mas importante pong okay kayo. May humintong itim na sasakyan sa di kalayuan. Hindi na yun pinansin ni Lior. Akala niya ay isa lang yun sa mga susundo ng customer. Mag-iingat ka. Tumanggi si Lior. Kayo rin po. At pagkatapos nun, tumalikod na siya. Naglakad siya pauwi sa ilalim ng ilaw ng mga poste. Walang apron, walang trabaho, at walang kasiguransahan kung paano haharap sa kanyang pamilya. Ang bawat hakbang niya ay mabigat parang may bakal sa talampakan. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang ina na wala na siyang mapapasukang sweldo. Hindi niya alam kung paano niya titignan ng kapatid niya na umaasang makakatapos. At higit sa lahat, hindi niya alam kung bakit sa kabila ng lahat, wala siyang pinagsisisihan. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakaraming taon na pananahimik, pinili niyang manindigan. At ang hindi niya pa alam, ang gabing iyon na tila nagtulak sa kanya sa bangin, siya ring gabing tahimik na magbubukas ng pinto para sa pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, sandali lang at makicomment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Habang sinusundan natin ang paglalakbay ni Lior, mas masarap sa pakilamdam na para bang sabay-sabay tayong nakikisaksi sa bawat sakit, bawat harya at bawat pagbabagong dumarating sa buhay niya. Kaya tara, dumako na tayo sa yugtong mas lalong susubok ang tibay ng kanyang dibdib. Nang gabing umuwi si Lior mula sa La Encantada na wala na siyang trabaho, tila mas makipitang iskinita papunta sa kanilang inuupahang bahay. Bawat ilaw ng poste ay parang nagtatanong kung paano niya sasabihin sa pamilya na wala na ang taning pinanghahawakan nilang kabuhayan. Bit-bit pa rin niya ang bigat ng nangyari, ang sigaw ni Manager Celso, ang malamig na mukha ni Ravix, ang gulat ng kasamahan niya at ang tahimik na titig ng dalagang ipinagtanggol niya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nakatulog na sa upuan si Salve, samantalang nakakalat naman sa mesa ang mga reviewer ni Junriel. Mahina ang bentilador, mainit ang hangin, at tila mas lalong sumikip ang silid nang maisip ni Lior ang katotohanang bukas ay wala na siyang papasukan. Naalimpungatan si Salve nang narinig ang bukas-sara ng pinto. Anak, late ka ngayon? Sabi nito habang pinipilit umayos ng upo. Kumain ka na ba? Hindi agad nakasagot si Lior. Ibinaba niya ang bag niya sa sahig at umupo sa tabi ng ina. Pagod na pagod ang mukha niya. Nay, paus niyang simula. Mula sa sulok, napalingon si Junriel. Kuya, wala na po akong trabaho. Parang huminto ang lahat. Hindi agad nakaimik si Salve. Dahan-dahang lumamlam ang mga mata nito. Si Junriel naman ay napatayo. Tila gusto pang magsalita ngunit walang lumabas sa bibig. Maya-maya ay nagsalita rin si Salve. Mahina ngunit malinaw.
Bakit anak? Anong nangyari? Isinandal ni Lior ang likod sa dingding at ipinikit sandali ang mga mata. Hindi niya na ikinubli. Ikinuwento niya ang nangyari sa restaurant, ang grupong lasing, ang babaeng hinaharas, ang pagharap niya, ang pagtulak ni Ravix at ang desisyong agad siyang sibakin ni Celso para lang mapaboran ang mga mayayamang customer. Pagkatapos niyang magsalita, mariing napakagatlabi si Junriel. So, tinunggal ka lang dahil tumulong ka? Mapait na ngumiti si Lior. Ganun nga. Hindi tama yon. Galit na sabi ng binata. Mga hayop sila. Junriel, saway ni Salve, ngunit kahit siya'y halatang nasasaktan. Anak, mahirap ang ginawa mo, pero tama. Napayuko si Lior. Hindi ko po alam kung tama pa rin ba kung wala na tayong pambili ng gamot ninyo. Biglang hinawakan ni Salve ang kamay niya. Huwag mong isisisi sa sarili mo ang kabutihan. Hindi mo kasalanan na mali ang mga taong nakapaligid sa iyo. Pero kahit ganon ang sinabi ng ina, hindi nabawasan ang bigat sa dibdib ni Lior. Kinabukasan, maaga siyang nagising at agad nagsimulang maghanap ng trabaho. Wala siyang panahon para magluksa. Dumaan siya sa maliliit na cafe, karinderya, catering services at maging sa isang hotel na minsan niyang pinangarap pasukan noon. Mulit sa bawat lugar na puntahan niya, iisa ang dalas na sagot. May experience ka ba sa ganitong posisyon? Opo, waiter po ako sa La Encantada ng ilang taon. Sa umpisa, nagiging interesado ang kaharap, ngunit maya-maya may tumatawag, may sinusuri, may ibinubulong at sa huli, laging may malamig na pag-iiling. Pasensya na, filled na po ang slot. Minsan, may isang supervisor na mukhang naaawa pa sa kanya ngulit hindi pa rin siya tinanggap. May naririnig kasi kaming issue sa dati mong branch. May altercation daw sa customer. Hindi po ako ang nagsimula nun. Naiintindihan ko, pero alam mo naman, ayaw naming mag-risk. Doon niya natantong hindi lamang siya tinanggal, sinira din siya. Pag-uwi niya sa bahay ng hapon iyon, nakita niyang tahimik na hinihiwa ni Salve sa dalawa ang isang maliit na tableta para pagkasyahin sa 2 pang araw. Napapikit si Lior. Nay, huwag niyo pong hatiin yan. Delikado. Mas delikado kung maubos agad. Pilit nang ngumiti ang ina. Hindi makasagot si Lior. Mula sa tabi ng bintana, nakatingin lamang si Junriel sa labas, halatang pinipigilan ang galit at lungkot. Sa mga sumunod na araw, lalong bumigat ang buhay nila. Naputulan sila ng kuryente ng isang gabi dahil hindi na nabayaran ng bill. Nagtiis sila sa dilim at sa mahinang ilaw ng kandila habang pinapaypayan ni Junriel ang kanilang ina na nahihirapan sa init. Kinabukasan, tahimik na kinuha ni Lior ang lumang relos pambisig ng kanyang amang si Roldan, ang huling alaala nitong may halaga, at isinangla niya iyon sa isang maliit na pawn shop. Magkano po ang makukuha rito? Sinilip ng babae ang relos at nagkibit alabot. Luma na. Heto lang. Mababa ang halaga. Halos nakakasakit sa damdamin. Pero tinanggap pa rin ni Lior. Kailangan niyang gamot. Kailangan niyang pagkain. Kailangan niyang mabuhay ang pamilya. Bukod sa paghanap ng trabaho, tumanggap din siya ng kung ano-anong racket. Minsan ay tagabuhat siya ng sako sa palengke. Minsan naman ay tumutulong sa karinderya ni Aling Pasing, isang balingkitinang biyuda na nakakakilala sa ina niyang si Salve. Anak, dito ka muna sa akin kapag walang-wala. Hindi man malaki ang sweldo, may maiuwi kang pagkain. Salamat po, Aling Pasing. Wala yon, kilala ko nanay mo at mabait kang bata. Habang nagsasandok siya ng lugaw, may mga sandaling naiisip ni Lior kung gaano kabilis magbago ang buhay. Kahapon lang yan, nakaputi pa siyang polo at nakaitim na apron sa isang sosyal na restaurant. Ngayon, pawisan siyang naghuhugas ng kaldero sa likod ng isang mumurahing karinderya. Ngunit kahit bigat, hindi siya nawalan ng disiplina. Maayos pa rin siyang kumilos, magalang pa rin sumagot at hindi pa rin siya nagrereklamo. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, hindi mapakali si Serafin Alvero. Mula noong gabing iligtas siya ni Lior, paulit-ulit sa isip niya ang esena.
Ang mahigpit ngunit kontroladong boses ng binata ang pagtayo nito sa harap niya kahit malinaw na masisira ang trabaho niya at ang tahimik niyang pag-alis na walang hinihinging kapalit. Hindi yun pangkaraniwan sa mundong nakasanayan ni Serafin kung saan karamihan ng tao ay kumikilos lamang kapag may kapalit o kapinakibangan. Nasa opisina siya ng ama niyang si Leontes Alvero nang ilapag niya sa mesa nito ang isang tablet. "Dad, kailangan mong makita ito," sabi niya. Tumingin si Leontes mula sa hawak na reports. Isang lalaking nasa huling bahagi ng 50, elegante, mabigat ang presensya, ngunit hindi mahirap basahin ang pagkaseryoso sa mukha kapag may gustong alamin. Ano yan? CCTV extract mula sa La Encantada Emerald Branch. Nandun ako ng gabing may gulo. Nagkibit noo si Leontes. "Ikaw ang babaeng sinasabi ng incident summary?" "Yes, at mali ang report nila." Pinanood ni Leontes ang video. Kitang-kita roon si Ravix at ang tropa nitong lumalapit kay Serafin. Ang pagtanggi niya, ang paghawak sa braso niya, ang paglapit ni Lior, ang pagtulak, at ang sunod-sunod na pangyayaring nagdala sa agarang pagsibak dito. Habang tumatagal ang video, unti-unting tumitigas ang mukha ni Leontes. Si Celso ang nagsumite ng report na ang empleyado raw ang nagpasimula ng gulo. Malamig nitong sabi. "Maling-mali," tugon ni Serafin. "At hindi lang yan ang problema. Ilang buwan na akong umiikot sa mga branch. May mga reklamo sa staff treatment, VIP abuse, at missing accountability. Pinagtatakpan ng mga may pera." Ibinaba ni Leontes ang tablet. Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin sa intercom niyang si Cyrus Gadea. "Cyrus, papasukin mo si Aveniro, si Mylis at si Virel. Ngayon." Ilang minuto pa'y pumasok sa opisina ang tatlo. Si Aveniro Sarmiento, legal consultant na palaging direkto magsalita. Si Mylis Rondes, HR director na walang paligoy-ligoy. At si Virel Santuan, operations auditor na kilalang masinsin at tahimik kumilatis. "Tignan niyo to," sabi ni Leontes habang iniabot ang tablet. "At gusto ko ng full investigation sa Emerald Branch. Walang leak, walang warning. Simulan ninyo agad." Tumungo ang tatlo. "Sir," sabi ni Mylis matapos mapanood ang video, "kung ganito ang nangyari, hindi lang wrongful termination ng issue, posibleng may systemic abuse." "Then uncover all of it," sagot ni Leontes. Habang nagsisimula ang investigasyon, hindi iyon alam ni Lior. Patuloy lamang siyang lumanaban sa araw-araw. Isang umaga, habang nagtutulak siya ng kahon ng gulay para kay Aling Pasing, may huminto isang maayos na sasakyan sa tapat ng karinderya. Bumaba roon ng isang babaeng nakasuot ng simpleng damit, ngunit halatang may dating. Saglit na napatigil si Lior nang nakilala niya ito. Si Serafin. Nanlaki ang mata niya. Hindi niya inaasahang makikita pa ito lalong hindi sa ganoong lugar. Lumapit si Serafin habang tila nag-aalangan muna si Aling Pasing sa pintuan. "Lior," sabi ng dalaga. "Ma'am?" sagot niya, bahagyang nagulat. "Kayo po?" "Oo, pwede ba tayong mag-usap?" Tumingin muna si Lior kay Aling Pasing. Tumungo naman ang matanda. "Sige lang anak, ako na muna rito." Lumabas sila ng gilid ng karinderya sa lugar na hindi gaanong maingay. Ilang segundo silang parehong tahimik. "Ako pala si Serafin," sabi ng dalaga, "at may katotohanan akong dapat sabihin sa'yo." Nakatitig lang si Lior. "Anak ako ni Leontes Alvero, may-ari ng La Encantada." Parang nahunto ang paghinga ni Lior. Hindi niya agad na proseso ang narinig. Tinignan niya ang babae mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung may biro ba ito. Ngumit wala sa mukha ni Serafin ng biro, purong seryoso lamang. "Kayo po, anak ng may-ari." Tumungo si Serafin. "Nag-iikot ako sa mga branch nang hindi nagpapakilala. Gusto kong makita ang totoo. At nung gabing iyon, nakita ko." Napakapit si Lior sa hawak niyang kahon. "Kung ganun po, bakit ngayon lang?" "Dahil gusto kong siguraduhin muna ang lahat.
May imbestigasyon ng nangyayari at gusto kong malaman mo na hindi ka namin pinabayaan. Hindi pa rin makapagsalita si Lior ng maayos, parang halo-halong hiya, gulat at pagkalito ang dumaloy sa kanya. Lior, mas marahang sabi ni Serafin, humihingi ako ng tawad sa nangyari. Hindi man ako ang direktang may kasalanan, alam kong kung hindi dahil sa akin, hindi ka masisibak ng ganoon. Umiling si Lior, hindi no po kasalanan yun. Pero may pananagutan pa rin kami at gusto naming itong itama. Maya-maya, may isa pang sasakyang huminto. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, si Aveniro Sarmiento. Mr. Valenya, magandang araw. Ako ang legal consultant ni Mr. Leontes Alvero. May mensahe siya para sa inyo. Mas lalo pang nawindang si Lior. Hindi pa siya nakahabawi sa revelasyon ni Serafin, may kasunod na agad. Ano po yun? Iniabot ni Aveniro ang isang sombre. Inaanyayahan kayong bumisita sa main office bukas ng umaga. Hindi para sermonan, hindi para takutin, para kausapin ng maayos. Ano pong ibig sabihin nito? Ngumiti bahagya si Serafin. Ibig sabihin, may pagkakataon kang marinig ang buong katotohanan at may pagkakataon din kaming itama ang maling nangyari sa iyo. Kinabukasan, suot ang pinakamaayos na polo na meron siya kahit luma na. Nagtungo si Lior sa main office ng Alvero Group. Malinis ang gusali, malamig ang loob at tila ibang-iba sa mundong kinalakan niya. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang referral pass. Pagpasok niya sa conference room, naroon si Leontes Alvero kasama sina Mayelis, Aveniro at Serafin. Tumayo si Leontes at nilapitan siya. Hindi iyon inaasahan ni Lior. Mr. Valenya, sabi ng bilyonaryo, ako ang dapat humingi ng paumanhin sa iyo. Halos hindi makatingin si Lior. Sir, hindi niyo po kailangan. Kailangan ko, putol ni Leontes. Dahil sa ilalim ng pangalan ko, nangyari ang kawalang katarungan sa iyo. Ipinakita sa kanya ang ilang findings ng investigasyon, mga testimonya ni Marist, Heska at Tigan tungkol sa ugali ni Celso, mga reklamo na hindi inaksyonan at ang malinaw na CCTV footage na nagpatunay na hindi siya ang nagpasimula ng gulo. Pagkatapos noon, nagsalita si Mayelis. Mr. Valenya, gusto naming i-offer sa inyo ang pagbabalik sa kumpanya, ngulit hindi sa dati mong posisyon lamang. Napatingin si Lior. May special service and kitchen development program kami para sa mga empleyadong may potensyal sa leadership at culinary track, dagdag ni Leontes. Nakakuha kami ng impormasyon mula sa dating records mo at sa testimonya ng ilang mong katrabaho. Galing ka raw sa serbisyo, disiplinado at may hilig sa kusina. Hindi makapaniwala si Lior. Sir, ako po? Yes, sabi ni Serafin. Ikaw. At kasama sa offer, dagdag ni Mayelis, ang mas mataas na sahod habang trainee, health coverage para sa immediate family dependent at educational assistance package para sa kapatid mo, subject to processing. Parang umiikot ang silid sa sobrang bigat ng narinig ni Lior. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Mahina niyang sabi. Leontes gave a measured nod. Sabihin mo lang kung tatanggapin mo. Ang natitira, kami na ang bahala sa formalidad. Napuno ng luha ang mga mata ni Lior, ngunit pilit niya itong pinigilan. Sa napakaraming araw na puro takot, gutom, hiya at panghihina ang naramdaman niya, sa unang pagkakataon ay may pinto muling bumukas. Opo, nanginginig niyang sabi. Tatanggapin ko po. At sa sandaling iyon, hindi pa man ganap na gumagaan ang lahat. Nagsimula nang lumitaw ang unang liwanag sa buhay ng lalaking minsang umuwi ng walang trabaho, walang pag-asa at halos wala nang mahawakan. Dahil matapos ang kanyang pagbagsak, dumating din ang araw na may isang taong nagsabing nakita nila ang halaga niya at handa silang bigyan siya ng pagkakataong muling tumayo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, sandali lang at makicomment ka naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang lalo nating nakikilala ang laban ni Lior, mas dama nating ang bigat ng bawat tagumpay na pinaghirapan niya.
Kaya tara, samahan mo akong tunghayan ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Ang yugto ng unti-unting pagbangon, ngulit may mga aninong pilit pa ring hahatakin siya pababa. Pagkatapos tanggapin ni Lior ang alok ng Alvero Group, halos hindi siya makapaniwala sa bilis ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ilang linggo pa lang nang nakakalipas mula nung umuwi siyang wala ng trabaho, baon sa hiya at takot kung paano haharap sa kanyang pamilya. Ngayon, nakaupo siya sa isang training facility ng kumpanya, suot ang bagong uniforme na mas maayos, mas malinis at tila mas mabigat ang kahulugan kaysa dati niyang apron sa La Encantada. Ngunit bago nagsimula ang lahat, umuwi muna siya sa kanilang maliit na bahay para ibalita ang pagbabago. Pagpasok niya, nadatan niyang nasa lamesa si Salve, hawak ng basong tubig, habang si Junriel naman ay nagbabasa ng notes para sa huling linggo ng klase. Nang makita nila ang mukha ni Lior, agad napansin ng dalawa na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. "Kuya," tanong si Junriel, "anong sadi sa office?" Huminga ng malalim si Lior, saka dahan-dahang inilapag ang brown envelope sa lamesa. "Tinanggap nila ako." Napatayo agad si Junriel. "Talaga?" Tumando si Lior, ngulit hindi pa roon natapos. "May training program daw. Hindi lang basta waiter ulit. May pagkakataon akong matuto sa service and kitchen development." Napasinghap si Salve at napahawak sa dibdib, ngulit sa pagkakataong iyon ay hindi dahil sa panghihina, kundi sa biglang pag-apaw ng damdamin. "Salamat sa Diyos." Lumapit si Junriel at inakop sa kanyang kuya. "Sabi ko sa iyo, kuya, hindi pwedeng hanggang gaon lang sila sa iyo." Ngumiti si Lior, ngulit nanginig ang boses niya sa kasunod na sinabi. "May health coverage rin, nanay. Mapapagamot na kayo ng mas maayos. At may assistance din para kay Junriel." Doon tuluyang paluha si Salve. Pinunas niya ang luha sa gilid ng mata, ngungit lalo lamang itong dumami. "Anak, ang tagal mong nagtiis ng tahimik. Buti naman at may liwanag ding dumating." Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, kumain silang tatlo ng may kaunting gaan sa dibdib. Hindi pa man marangya ang kanilang hapunan, iba ang lasa ng bawat subo dahil may kasamang pag-asa. Lumipas ang mga buwan at nagsimula ang bagong takbo ng buhay ni Lior. Ang training center ng Alvero Group ay nasa isang mas tahimik at organisadong pasilidad sa Ortigas, malayo sa magulo at mapang-abusong kapaligiran ng dati niyang branch. Doon niya nakilala ang mga taong magiging mahalaga sa susunod na yugto ng kanyang paghubog. Una sa kanila si Chef Yesandro Fiel, isang veteranong culinary mentor na kilala sa pagiging istrikto pero patas. Hindi ito madaling mapabilib, kulubot ang noo palagi, malalim tumingin at parang laging may sinusukat sa bawat trainee. "Noong una kitang nakita, akala ko isa ka na namang batang sasandal ng saawa ng management," sabi nito kay Lior sa unang linggo pa lang ng training. "Pero sabi nila, may utak ka raw sa kusina. Patunayan mo." "Opo, chef," diretso niyang sagot. Sa pastry lab naman niya nakilala si Pauline Rocha, isang masayahing pastry specialist na magaling magturo at tila marunong makakita ng pangarap kahit sa mga taong matagal nang sumusuko. "Oy, huwag kang masyadong seryoso," sabi ni Pauline isang araw habang tinuturuan siyang gumawa ng reduction sauce. "Hindi krimen ang mangarap ulit." Ngumiti si Lior. "Nasasanay lang akong unahin ang kailangang bayaran." "Minsan," sagot ni Pauline, "kapag lagi mong inuunang mabuhay, nakakalimutan mong pwede ka palang mabuhay ng may saysay." May isa pa siyang naging malapit na kasama, si Norvic Lantay, kapwa trainee na galing din sa hirap. Dating service crew sa probinsya, palatawa, mabilis kumilos at marunong magpatawa kahit problemado rin sa buhay. "Pre," sabi ni Norvic habang sabay silang nagpapahinga sa locker room, "ikaw ba minsan naiisip mo ring parang panaginip to?" "Araw-araw." "Ako rin, kaya hanggat di pa ginigising, sasagarin ko na." Dali kay Norvic, unti-unting natutong ngumiti si Lior kahit nasa ilalim ng pressure. Hindi man nawawala ang bigat ng responsibilidad, mas natutunan niyang huminga sa pagitan ng mga pagsubok.
Mahalaga rin sa bagong yugto na iyon si Cyrus Gadea, ang executive assistant ni Seraphine. Siya ang tumutulong kay Lior sa mga schedules, paperwork at adjustment sa corporate environment. Tahimik ngunit mahusay, si Cyrus ang madalas magpaalala kay Lior sa mga detalyeng dati hindi niya iniintindi. Mr. Valenya, sabi nito minsan habang inaabot ang folder, hindi porkit galing ka sa hirap ay kailangan mong lumiit sa harap ng mga executive. Tandaan mo, pinili ka rito dahil may nakita sila sa'yo. Napaisip si Lior sa mga salitang iyon. Sanay siyang yumuko sa utos. Sanay siyang magpasensya kahit minamaliit. Ngulit ngayon, may mga taong unti-unting nagtuturo sa kanya na hindi yabang ang pagkilala sa sariling halaga. Sa bahay naman, unti-unting gumaganda ang kalagayan ng pamilya niya. Naipagamot ng mas maayos si Salve. Hindi man agad nawala ang karamdaman, naging regular ang check-up at hindi na nila kailangang hati-hatiin ang tableta. Si Junriel naman ay nakapagbayad ng graduation fee at kalaunan ay nakatungtong sa entalada nang may medalya pa sa pagtatapos ng senior high school. Sa araw ng graduation, suot ni Lior ang simpleng long sleeves na hiniram pa ni Norvik. Nang tawagin ang pangalan ni Junriel, napaiyak si Salve habang pumapalakpak. Pagkatapos ng seremonya, yumakap si Junriel sa kuya niya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakaakyat dyan. Hindi agad nakasagot si Lior. Ang totoo, sa bawat pag-angat ni Junriel at bawat pagbuti ng lagay ng kanilang ina, mas lalo niyang nararamdaman na may kabuluhan pala ang bawat sugat na tiniis niya. Habang lumalalim ang buwan ng training, lalo ring nahubog si Lior. Napansin ni Chef Yesandro ang husay niya sa pag-intindi ng timpla, sa plating at lalo na sa koneksyon ng pagkain sa alaala. Bakit ganito ang pinili mong concept para sa dish na to? Tanong ni Chef Yesandro isang araw matapos tikman ng inihandang putahe ni Lior. Chef, sagot niya, gusto ko pong maalala ng kakain na hindi kailangang mamahalin ng ingredients para maging espesyal ang pagkain. Minsan po, ang lasa ng bahay ang pinakamahalaga. Matagal siyang tinignan ni Yesandro bago tumanggi. May kaluluwa ang luto mo. Huwag mong hahayaang mawala yan. Ang dish na iyon ay hango sa simpleng lutuin ng kanyang ina. Isang variation ng adobong manok na may modernong plating ngunit buo pa rin ang lasa ng tahanan. Iyon ang unang beses na naramdaman ni Lior na baka magpakabuti pa ng araw na maibalik niya ang dati niyang pangarap. Ngunit habang umaangat si Lior, hindi ibig sabihin ay wala nang hahadlang. Sa labas ng training center, may mga balitang umaalingaw-ngaw. Isa na rito ang tahimik na pagkimkim ng galit ni Ravix Montemayor. Hindi niya matanggap na hindi natabunan ang nangyari sa restaurant. Lalo pa siyang nainis nang mabalitang hindi lamang buhay pa ang karir ni Lior, kundi unti-unti pa itong pinapaboran sa loob ng Alvero Group. Pinapasikat niyong werter na yon. Minsang sinabi ni Ravix sa isang private dinner kasama ang ilang konektadong investors. Isang nobody na gustong magmukhang bayani. At dahil may mga negosyo siyang nakakawing sa ilang suppliers at minor investors ng kumpanya, nagsimula siyang magtanim ng lason sa pamamagitan ng tsismis at pagdududa. Kasabay niyon, si Celso Argañez na pansamantalang na-reassign habang iniimbestigahan ay lalo ring nagngit-ngit kay Lior. Para sa kanya, ang pag-angat ng dating waiter ay direktang sampal sa kanyang pagmamataas. Kaya sa mga taong kaya niyang impluensyahan, nagsimula siyang magpakalat ng kwento. Magaling lang magpaaway ang si Lior. Bulong niya minsan sa isang dating kasamahan. Ginamit niya ang simpatya ni Serapin para makapasok sa inner circle. Ang chismis ay parang usok. Kahit walang apoy na makita, mabilis pa ring kumalat. Isang araw, habang palabas si Lior ng training hall, nadatnan niya ang ilang empleyadong nag-uusap. Tumahimik ang mga ito nang mapadaan siya. Sanay na siya sa ganong klase ng hangin, ngulit sa pagkakataong iyon, iba ang kirot dahil nagsisimula na naman siyang husgahan nang hindi naman kilala ng buo. Sa cafeteria, nadatnan siya ni Norvik na tahimik lang, nakatingin sa tray ng pagkain. "Oh, bakit parang binagsakan ng ref?" tanong nito. "May mga nagsasabing ginagamit ko lang daw si Miss Seraphine."
Mahinang sagot ni Lior. Umismid si Norvik. Natural, kapag umaangat ang dating nasa ibaba, maraming maingay. Hindi ko naman hiningi ang mga nangyari. Mas lalong hindi mo dapat ikahiya. Sa kabilang araw naman, nadatnan siya ni Serafin sa hallway ng corporate office. Napansin agad nito na tila mabigat ang dalang pagod ng binata. Anong problema? Tanong niya. Wala po, mabilis na sagot ni Lior. Tinitigan siya ni Serafin. Hindi ako naniniwala sa wala kapag kitang-kita sa mukha. Napabuntong hininga si Lior. May mga nagsasabi lang po ng kung anong-ano. Hayaan mo sila. Madaling sabihin yon pero mahirap pong mabuhay na palaging pinagdududahan. Bahagyang lumambot ang mukha ni Serafin. Lior, hindi ko kayang kontrolin lahat ng dila sa kumpanya, pero kaya kong sabihin ito. Wala kang utang na paliwanag sa mga taong ayaw namang makita ang totoo. Tinignan niya ang dalaga. Sa mga mata ni Serafin, wala siyang nakitang awa. Ang naroon ay respeto, at marahil yun ang mas mahalaga. Hindi man lumalim agad sa pag-ibig ang kanilang samahan, unti-unti namang nabuo ang isang matibay na tiwala. Kapag may tanong si Lior sa takbo ng programa, malinaw sumagot si Serafin. Kapag napapansin naman ni Serafin na napapaguran na ito, marunong itong magbigay ng espasyo at tamang salita. Natutuhan ni Lior na sa likod ng apelyidong Alvero ay isang babae ring matagal nang lumalaban sa sistemang plastik at mapang-api sa loob ng kanilang sariling negosyo. Ilang buwan pa ang lumipas at dumating ang araw ng Internal Company Showcase, isang event kung saan pipiliin ang pinakamahusay na trainees para sa susunod na antas ng development. Naroon ang mga executives, ilang branch managers at piling investors. Para kay Lior, hindi iyon simpleng presentasyon. Isa iyong pagkakataon para patunayan na hindi siya produkto ng awa kundi ng pagsisikap. Sa araw ng showcase, pinili niyang ihain ang signature dish na matagal niyang pinino, ang reinterpretation ng adobong niluluto ng kanyang ina, may kasamang garlic rice crisp at maingat na sauce reduction. Nang tikman niyon ng panel, natahimik ang ilan. Hindi dahil kulang sa lasa, kundi dahil may kakaibang lalim na hindi inaasahan sa simpleng inspirasyon. Who made this? Tanong ng isang executive. Ako po, sagot ni Lior. Tumingin si Chef Yasandro sa panel at saka sa kanya. This dish remembers where it came from. That is rare. Naroon din si Serafin, tahimik ngunit halatang proud. Si Palii naman ay nakangiti sa likod, habang si Norvik na may halos hindi maitago ang pananabik na parang siya mismo ang nanalo. Nang matapos ang event, maraming lumapit kay Lior upang batiin siya. Ngunit higit sa lahat, sa sarili niya unang nagbago ang pinakamahalagang bagay, ang paraan ng pagtingin niya sa sarili. Hindi pa man tapos ang laban, hindi pa man nawawala ang mga gustong humila sa kanya pababa, napatunayan niyang kaya niyang umangat nang hindi kinakailangang yurakan ang dignidad niya o kalimutan ng pinanggalingan niya. At sa pagtatakos ng yugtong iyon, malinaw na kay Lior na ang tunay na pagbangon ay hindi lamang tungkol sa mas mataas na sahod o mas magandang posisyon. Ito ay tungkol sa muling pagbubuo sa sariling matagal nang tinuruan ng mundo na manahimik, yumuko at magtiis. Ngayon, unti-unti na siyang natutong tumayo ng tuwid at ang mga taong dating minamaliit siya ay nagsisimula ng makita na ang waiter na minsang sinibak sa trabaho ay hindi pala ordinaryong tao lamang, kung hindi isang lalaking kayang baguhin ang sariling kapalaran nang hindi isinusuko ang kabutihan ng kanyang puso. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, sandali lang at makicomment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Napakalayo na nang narating natin kasama si Lior mula sa kanyang tahimik na pagtitiis hanggang sa unti-unti niyang kabangon. Kaya samahan mo ako sa pinakahuling yugto ng kwentong ito kung saan ang katotohanan ay tuluyan ng lalantad. Ang mga mayayabang ay luluhod sa sarili nilang kasalanan at ang isang dating waiter ay ganap ng makikilala sa karangalang matagal na niyang taglay. Makalipas ang halos 2 taon mula ng gabing masibak si Lior sa La Encantada,
malaki na ang ipinagbago ng kanyang buhay. Hindi man naging madali ang bawat buwan ng pagsasanay, unti-unti niyang pinatunayan ang sarili sa larangan ng serbisyo, pamumuno at culinary development. Hindi na siya iyong waiter na palaging nasa gilid, tahimik at pinagsasamantalahan. Ngayon, siya na ang isa sa mga pinakamatatag na pangalan sa development track ng Alvero Group. Ngunit alam ni Lior, sa mundo ng negosyo, hindi sapat ang sipag at dangal para masabing ligtas ka na. Sa panahong iyon, may malawak ng internal restructuring sa loob ng kumpanya. Maraming branch ang nire-review, maraming dating supplier ang tinatanggal, at unti-unting nililinis ni Leontes Alvero ang mga bahaging matagal ng pinamumugaran ng katiwalian. Isang hapon, nasa corporate kitchen si Lior at pinakikinis ang plating concept para sa bagong flagship launch nang biglang dumating si Cyrese. Mr. Valena, mahinahon nitong sabi, hinihingi po kayo ni Miss Serafin sa executive room meeting. Urgent daw po. Bahagyang nagtaka si Lior. Hindi siya karaniwang tinatawag sa executive room ng walang schedule. Tinanggal niya ang apron, inayos ang manggas at agad na nagtungo roon. Pagpasok niya, naroon sina Serafin, Aveniro, Virel at maging si Leontes. Lahat sila'y may seryosong mukha. Napahinto si Lior. May problema po ba? Tumayo si Serafin at lumapit kay Lior. Lior, may kailangan kaming ipaalam sa'yo bago ito lumaki. Inilapag ni Virel ilang dokumento sa mesa. May nakuha kaming fake receiving reports, falsified supplier acknowledgements at manipulated internal logs. At sa mga papel na ito, pangalan mo ang nakalagay kung approving officer sa ilang irregular deliveries. Parang nanlamig ang lamak ng Lior. Ako? Halos pabulong niyang sabi, imposible yan. Wala akong pinipirmahang ganyan. Alam namin, kaya nga namin iimbestigahan ng malalim. May gumagamit sa pangalan mo. Naupo si Lior sa pinakamalapit na silya. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga chismis noon, ang galit ni Ravix at ang mga bulong na ginagamit lang daw niya ang simpatya ng mga tao. May lead na po ba kayo kung sino? Tanong niya, pilit pinapakalma ang sarili. Tumingin si Leontes sa kanya, malamig, ngulit kontrolado ang boses. Hindi lang ito simpleng paninira. Posibleng may mas malaki pang galaw sa loob ng company network. Sumagot si Serafin. May indikasyon na konektado rito si Ravix Montemayor at ilang partner investors na dati ng underwatch at mukhang may ilang dating taon din na tinatangkapang igamitin ang mga lumang access points ng sistema. Hindi na kailangang banggitin pa ang pangalan ni Celso para maintindihan ni Lior kung sino ang isa sa mga iyon. Gusto nilang idein ako, mahinang nagsabi si Lior. Hindi lang ikaw, sabi ni Virel. Gusto nilang manggulo sa restructuring para mailigtas ang mga sarili nilang iligal na transaksyon. Sa mga sumunod na araw, naging mas mabigat ang paligid sa kumpanya. Tahimik ang mga pasilyo, ngumit ramdam ang tensyon sa bawat meeting room. Mas humigpit ang access controls, mas dumarami ang financial reviews, at kahit hindi pa ipinapakalat sa lahat ang detalye, may mga bulungan ang nagsisimula na naman sa ilang departamento. Isang umaga, habang kumakain si Lior sa cafeteria kasama si Norvik, napansin nilang may dalawang empleyadong pabulong na tumitingin sa kanya. Oh, ayan na naman, sabi ni Norvik, halatang naiinis. Hindi talaga nauubusan ng mga taong mas gustong maniwala sa chismis kaysa sa totoo. Tahimik lang si Lior. Tinutusok-tusok niya ang pagkain, ngunit halos wala siyang gana. Pre, sabi ni Norvik, huwag mong hayaan kaniin ka niyan. Hindi sa kinakain ako, sagot ni Lior. Nakakapagod lang. Kapag galing ka sa ibaba, ang bilis nilang isipin na kaya ka umakyat dahil may daya. E di mas galingan mo pang tumayo, sagot ni Norvik, para mas masakit lalo sa mata nila. Napangiti ng bahagya si Lior. Kahit sa gitna ng tensyon, marunong pa ring magpasok ng liwanag ang kaibigan niya. Hindi naglaon, mas marami pang ebidensya ang lumitaw. May mga CCTV logs mula sa supplier entrances. May metadata ang mga dokumentong nagpapakitang hindi kay Lior ang user access na ginamit, kundi cloned credentials. May mga invoices na tumutugma sa shell companies na konektado sa isa sa mga business circles ni Ravix. At higit sa lahat,
May isang dating staff ng Emerald Branch na lumapit ng palihim sa legal team upang magsalita. Ito ay si Heska. Sa isang confidential meeting, kaharap sina Aveniro at Mylis, maingat niyang ibinulgar ang nalalaman niya. May narinig po akong usapan dati, sabi ni Heska, halatang kinakabahan. Noong kasagsagan ng investigasyon kay Celso, narinig ko siyang may kausap sa phone. Sabi niya, kung hindi natin siya kayang patahimikin noon, dudumisan na lang natin ang pangalan niya habang umaakyat. Hindi ko po noon lubos na intindihan, pero mayong may nangyayari na naman kay Lior. Alam kong may kinalaman yon. Hindi lang si Heska ang nagsalita. Maging si Marist ay nagbigay ng statement tungkol sa ilang lumang supplier accommodations na pilit pinapadaan ni Celso noon, walang proper documentation. Si Tigan namay nagbigay ng detalye hinggil sa ilang after-hours deliveries na ipinapasok sa likod ng branch kahit hindi nakatala sa regular kitchen logs. Habang lumalalim ang kaso, unti-unting nahahawi ang buong sindikato sa likod ng paninira. Hindi lamang pambabastos sa customer at pang-aapi sa staff ang tinatabunan noon sa Emerald Branch. May mas malaki pa palang baho. Money laundering channels, fake supplier layering, at paggamit ng food operations bilang cover para sa illegal fund movement. Sa isang pribadong dinner, nagpupuyos sa galit si Ravix Montemayor nang ibalita sa kanya ng isa sa mga kaalyado niyang investor na mahigpit na ang audit trail. Hindi dapat umabot sa ganito. Mariin niyang sabi habang binabagsak ang baso sa mesa. Isang waiter lang yan. Hindi na siya simpleng waiter ngayon at lalong hindi bobo ang mga alvero. Napamura si Ravix, kung babagsak ako, may isasama akong iba. Mulit huli na ang lahat para sa kanya. Dumating ang araw ng pinal na board hearing, isang mahalagang pagpupulong kung saan ihaharap ang kabuuang findings sa core executives, legal panel at ilang pangunahing stakeholder ng kumpanya. Sa araw na yon, ramdam ang bigat ng sandali. Sa loob ng conference hall, naroon sina Leontes, Serafin, Aveniro, Mylis, Virel, ilang senior board members at maging mga imbitadong external compliance observers. Naroon din si Lior, bagamat hindi bilang akusado, kundi bilang isa sa mga pangunahing biktima ng frame-up. Nasa kabilang panig ng silid si Ravix Montemayor, suot ang mamahaling suit, ngunit halatang hindi mapakali. Naroon din si Celso Argañez, mas pumayat, mas kabado, at hindi na kasing taas ang tingin sa sarili tulad ng dati. Binuksan ni Aveniro ang hearing sa pamamagitan ng malinaw at sunod-sunod na presentasyon ng ebidensya. Isa-isa ipinakita ang fake invoices, forged approval trails, cloned credentials, supplier network diagrams, at internal messages na nakuhang legal mula sa recovered devices at archived systems. Ang mga papeles na ito, sabi ni Aveniro, ay nagpapakitang ginamit ang identity ni Mr. Lior Valena para pagtakpan ang irregular deliveries. Ngunit sa digital forensics, napatunayang ang access na iyon ay mula sa spoofed user credentials at off-site device routing. Sumunod si Virel, ipinakita ang operational irregularities. Ang mga deliveries ay hindi dumaan sa standard culinary approval workflow. Ang mga ito ay pinusulit sa ilalim ng supplier relationships na konektado sa shell entities. Pagkatapos ay isa-isang tinawag ang mga testimonya. Nagsalita si Heska, nagsalita si Marist, nagsalita si Tigan, at sa bawat salaysay nila, mas lalong lumilinaw na si Lior ay matagal ng target ng sistematikong paninira. Bakit kayo ngayon lang nagsalita? Tanong ng isang board member kay Marist. Huminga ito ng malalim bago sumagot. Dahil noon, takot kami. Pero kung mananahimik pa kami ngayon, para na rin naming pinayagang yurakan ng totoo. Dumating ang pinakamatinding bahagi nang ipinakita ni Aveniro ang financial links ni Ravix sa ilan sa mga shell suppliers. Nag-iba ang kulay ng mukha ng lalaki. That is circumstantial, matigas nitong sabi. Hindi nagpatinag si Aveniro. Not when paired with your communications, Mr. Montemayor. At doon inilabas ang email records, meeting logs at isang voice capture transcript mula sa legal compliance warrant process. Hindi man kumpleto ang bawat detalye, sapat ang mga iyon upang patunayan ang koordinasyon ng paninira at financial misconduct. Napaupo si Celso, halos hindi makatingin.
Pagkatapos ng mahabang hearing, tumayo si Leontes Alvero. Tahimik ang buong silid. Sa loob ng mahabang panahon, nagtiwala ako sa ilang taong hindi pala karapat-dapat pagkatiwalaan. Pinabayaan kong may mga branch na mamuhay sa takot ang mga empleyado at sa yabang ang ilang customer at kasosyo. Ngunit higit sa lahat, pinahintulutan ng sistema ko na ang isang taong may dangal ay mapahiya, matanggal at halos mawalan ng kinabukasan. Tumingin siya kay Lior. Mr. Valenya, hindi ko mababawi ang sakit na dinaanan mo, pero sisiguraduhin kong malalaman ng lahat dito na ang pangalan mo ay nilinis hindi dahil sa awa, kundi dahil sa katotohanan. Walang makapagsalita. Sa huling butuhan ng Board at Legal Recommendation Panel, tuluyang ibinasura ang lahat ng peking paratang laban kay Lior. Pormal na kinasuhan si Ravix Montemayor at ang ilang kasabwat nitong investors sa mga kaukulang paglabag. Si Celso Argañez ay permanenteng tinanggal sa anumang koneksyon sa Alvero Group at isinama rin sa mga kasong administratibo at kriminal batay sa anyang papel sa cover-up at subsequent sabotage. Paglabas ng desisyon, tila huminga ng malalim ang buong kumpanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ilang linggo matapos ang hearing, isang malaking anunsyo ang ginawa ng Alvero Group sa pagbubukas ng bagong flagship branch ng La Encantada. Isang sangay na bubuo sa bagong mukha ng kumpanya. Mas malinis, mas makatao, mas disiplinado at mas tapat sa prinsipyo. Sa harap ng executives, staff representatives at media partners, ipinakilala ni Leontes ang taong mamumuno sa isang mahalagang bahagi ng bagong yugto ng kumpanya. Ipinagmamalaki kong ipakilala, sabi niya sa entablado, ang bagong Director for Service Integrity and Culinary Development ng flagship branch, si Mr. Lior Valenya. Sa loob ng bulhawang umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nasa audience si Salve, maayos na ang tindig at mas magaan na ang mukha kaysa dati. Katabi niya si Junriel, na nooy nasa kolehyo na at mas buo na ang kumpiyansa sa sarili. Naroon din sina Marist, Heska, Tigan, Norvik, Palain, Chef Yzandro at Cyrese, mga taong naging bahagi ng paghubog, pagligtas at paninindigan sa kanya. Habang umaakyat si Lior sa entablado, hindi niya maiwasang maalala ang dating sarili, ang waiter na tahimik na naglalakad pauwi matapos masibak. Iniisip kung paano bibili ng gamot para sa ina. Ngayon, suot niya ang maayos na suit, hindi bilang maskara ng tagumpay, kundi bilang bunga ng mahabang tagpapakala. Tanggap niya ang pagkakahirang ng may buong pagpapakumbaba. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo pang gumanda ang takbo ng kanyang buhay. Naipagpatuloy ang gamutan ni Salve hanggang sa maging mas matatag ang kondisyon nito. Nakatutok si Junriel sa pag-aaral at madalas nang magbiro na balang araw, siya naman ang tutulong sa kuya niya sa negosyo. Nabigyan din ni Lior ng mga desenteng posisyon sa bagong branch ang ilang dating kasamang tapat at masisipag, hindi bilang utang na ulob, kundi dahil karapat-dapat sila. Si Marist ay naging training supervisor for the front of house culture. Si Heska ay nailipat sa finance coordination role matapos napansing mahusay sa detalye at tapat sa records. Si Tigan naman ay naging sanitation and logistics lead, isang posisyong may respeto at tamang sweldo. Si Norvik ay nanatiling malapit na kaibigan at isa ring rising operations officer sa ilalim ng bagong sistema. At si Serafin ba? Hindi sila agad naging magkasintahan sa paraang marahas o biglaan, kundi halip mas tumibay ang pundasyon ng kanilang samahan sa pagdaan ng panahon, sa respeto, sa tahimik na pagkalinga, sa mga pag-uusap pagkatapos ng mahabang araw at sa pagtitigan na hindi na kailangang punuin ng salita. Sa araw ng grand reopening ng flagship branch, makulay ang paligid, maaliwalas ang ilaw, makinis ang marmol, ngunit higit sa lahat, magaan ang pakiramdam ng lugar. Parang wala na ang lumang yabang at takot na minsang bumalot sa mga sangay ng kumpanya. Pagkatapos ng programa, lumabas si Lior sa veranda ng restaurant upang huminga sandali.
Sumunod si Serafine, hawak ng 2 basong juice. Inaagaw mo na yata ang spotlight, Director Valenia? Biro nito. Napangiti si Lior habang tumatanggap ang isang baso. Mas sanay pa rin akong nasa likod ng service door kaysa sa harap ng podium. Totoo? Nakangiting tanong ni Serafine. Hindi na bagay sa iyo ang nagtatago. Sandali silang natahimik, nakatanaw sa ilaw ng syudad. Alam mo, mahinang sabi ni Lior, kung hindi dahil sa gabing yun, baka hanggang na yun naniniwala pa rin akong hanggang doon na lang ako. Umiling si Serafine. Hindi. Ang totoo, noon pa man, malayo na ang mararating mo. Kinailangan mo lang ng mundong hindi bulag. Napatingin si Lior sa kanya. Sa mga mata ni Serafine, hindi lamang paghanga ang naroon, kundi malalim na pagkilala sa taong ilang beses nang napatunayan ang kanyang dangal. Sa loob ng venue, muling tumunog ang palakpakan. Tinatawag na sila para sa ceremonial ribbon dinner. Ngulit bago sila bumalik, bahagyang hinawakan ni Serafine ang kamay niya. Hindi agad nagsalita si Lior. Hindi niya kinailangang gawin yon. Dahil sa sandaling yon, malinaw na ang lahat. Ang waiter na minsang sinibak matapos iligtas ang isang babaeng binastos ay hindi na muling bumalik sa lumang buhay niya. Sa halip, mula sa sakit at kahiyan ay bumangon siya patungo sa isang mas marangal na kinabukasan. Ang mga kontrabidang umapi at nagbalak sirain siya ay natalo hindi ng paghihiganti, kundi ng katotohanang hindi na nilang napigilan. At ang pamilya niyang minsang nabalot ng takot sa dilim at kakulangan ay ngayon namang natutong mamuhay ng may dignidad, kapanatagan at bagong pag-asa. Sa huling tagpong iyon, sabay na naglakad papasok sina Lior at Serafine sa loob ng bagong laing kantada, hindi na bilang isang waiter at isang lihim na dalaga, kundi bilang 2 taong kapwa lumaban para sa tama. Kapwa nagbago dahil sa isang gabing puno ng panganib at kapwa handang buuin ng isang mundong mas makatarungan para sa mga susunod pang katulad ni Lior. At sa wakas, natapos din ng habang yugto ng kanyang pananahimik. Dahil ang lalaking matagal na lamang yumuyuko para mabuhay, natutunan din sa huli kung paano tumayo ng tuwid at mula roon, nagsimula ang tunay niyang tagumpay.